The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Magandang hapon, Pilipinas. Ito po ang The Buzz. Narito po ang isang video cam na naglalaman po ng mga eksklusibong kuha ni Chris Aquino at ni Baby James. Silipin po natin. Sa video na ito, eksklusibong nakuna na mag-inang Chris Aquino at Baby James. At sa mga kuha, kitang-kitang mas gumagandang kondisyon ni Baby James. Kasabay ng patuloy na pagbuti ng kalusugan ni Baby James. Ang pagharap naman ni Chris sa publiko sa unang pagkakataon. At si Chris, handa nang sagutin ng lahat-lahat ang mga katanungan na naiwang walang sagot mula ng pansamantala siyang magpaalam. Walang itatago, lahat ilalantad. Abangan! Kumakalat ngayon ang isang malaking balita ng isang sikat na aktor ay nakikipag-date at may relasyon na sa isang beauty queen. Ano kayang totoo nito? Pero according to the photos na kumakalat dito sa internet, meron siyang ibang karelasyon na isang actor, model, host. Ano kayang totoo sa kanilang relasyon? Malalaman natin mamaya. Dalawang litrato, ang laman, dalawang taong iniuugnay sa isa't isa. Isang beauty queen at isang model TV host na may tinatagong relasyon. Mga ebidensyang sa iwa sa ugnayang mayroon di umano ang parehong beauty queen sa isa namang sikat na aktor. Sino nga ba sa dalawang lalaki ang tunay na kinakasama ngayon ng beauty queen? Ang katotohanan sa lahat ng duda at espekulasyon. Lilinawin ng lahat. Eksklusibo! Narito po ngayon mga kaibigan sa aking tabi ang retrato ng isang sikat na actress TV host na muntik na pong masira ang mukha dahil sa isang aksidente. Makabalik pa kaya siya sa kanyang mga trabaho pagkatapos nito? Para malaman niyo po kung sino ang tinutukoy naming actress TV host, pakatitigan niyo po ito. Mga litrato kung saan kitang-kitang pumutok at dugo ang bibig ng TV host actress. Mga kuha matapos ang maaksidente. Ano na nga ba ang kanyang kalagayan? Maibabalik pa nga ba ang dati niyang itsura? Sino ang aktres na ito? Mapupulgar na ang mga larawan. At ang buong detalye sa kanyang pinagdaanan, abangan! Pilipinas, ito na ang araw ng paglantad ng mga akusado sa intriga. Sa mas pinalakas, Mas pinatindi, Mas eksplosibong dahilan! Tinuturo, pinagbibintangan, pinaparatangan ang mga akusado sa intriga. Haharap na showbiz couple. Inaakusahang may nakahahawang sakit katibayan. Ilalantad at chef. Inakusahang shoplifter. Video footage sa presinto. Ilalabas na evicted PBB housemate. Bistado ang tunay na damdamin para sa kapwa housemate. Mga kuha ng madamdaming tagpo. Isisiwala apat na baguhan singer. Naging pasaway sa Amerika. Hatol sa kanila. Ibababa na. Aktor na may matagal namin tinatagong anak. Booking sa video ng binyagan. Ang eksklusibong video footage. Mapapanood na. Beauty queen. May lihim na relasyon sa isang sikat na aktor at isang model TV host. Mga litrato kumakalat ngayon. Patunay raw ng isang relasyon. TV host. Pinaratangan ng asawa na inabandona ang pamilya. Ang eksplosibong text message ng kanyang buwelta. Ibubulgar. Sikat na singer-actress. Nakapagtapos na sa pag-aaral. Diploma. Eksklusibo. Ibabahagi na. Anak ng sexy actress. Pininyagan na ang mga eksklusibong eksena mula pa sa Amerika. Huli sa video. TV host actress. Muli nang masira ang mukha dahil sa isang aksidente. Mga larawang kuha ng actress. Ilang sandali matapos ang aksidente. Ipapakita na at Chris Aquino. May mga bagong revelasyon sa kondisyon ni Baby James at sa estado ng kanilang pagsasama ni James siya. Eksklusibo! Abangan! Lahat
ng mga akusado. Bubuelta na sa mas pinagiging, mas pinalaka, mas eksplosibo. Laban! Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Christinelli Rupa. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa aking mga pinsan na nandito ngayon sa studio. Magandang hapon po. Pilipinas, welcome to the bus. Sa ating live studio audience, magandang hapon. Welcome Maraming to the bus. salamat po sa pagpunta dito sa Dabas. Maraming salamat. Grabe. Nasa mesang ito, mga kaibigan, ang iba't ibang mga ebidensya na aming ipakikita sa inyo ngayong hapon na ito. Dahil hindi lamang ito mga bulong-bulungan, pag-uusapan natin ang ebidensya. Katulad na lamang. At natin. Ito may dugo-dugo pa sa ano, no? Bakit may dugo? Grabe. Ano ang nangyari sa TV host actress na ito? Malalaman natin mamaya, mga kaibigan. Narito ang isang litratong kaawa-awa naman At siya. ang napuruhan sa kanya yung pinakamahalagang bahagi ng kanyang katawan sa kanyang trabaho. Mukha. Grabe. That's true. Tito Boy, gusto ko malaman kung anong nilalaman ng video na yan. Abay, maraming pinag-usapan tayo ni Chris Aquino. Katulad na lamang halimbawa, mga kaibigan, hindi ito na itanong dahil maraming kinausap si Chris nung mga nakaraang araw tungkol sa kanyang kalagayan. Pero dito lamang po sa Dabas, na itanong ko po nung aming pag-uusap, kumusta na kayo ni James? Saan na nga ba napunta ang inyong relasyon? Ano ang nangyari sa inyo pagkatapos ng unos? Sasagutin niya ni Chris. Matindi ito. Matindi, Oo. di ba? Ako rin gusto ko malaman kung mahal pa ba niya si James. That's true. Diba? Sasagutin yan. Sasagutin ni Chris yan. Kaya kailangan abangan nila yan. Abangan niyo po yan, mga kaibigan. May official statement mula naman sa ABS-CBN na may kinalaman po ito doon sa mga di umano'y pasaway na mga baguhang mga aawit. Na That's nag-show right. sa Amerika. Big Dream Production. Meron naman Big Dream. Yes, that's right. Dream Meron- Big. Dream Big Production. That's right. Ito, naman, naku, may kwento ito, Boy at Rupa. Malapit nang hindi maipalabas yan, pero talagang ganyan ang buhay. Kung ano totoo, kailangan nating ilantad. okay, isang binyagan Diba? kung saan nasilip ang isang aktor, mga kaibigan. Isang binyagan, pribadong binyagan, nasilip ng Dabas. Nako, ako meron akong kwento tungkol Okay, sa ito. laptop. Ano yan, Rupa? Ito. Alright. Kasi itong sikat na actor na to, meron siyang karelasyon daw sa isang beauty queen. Okay. But according to these photos, parang nagka-two-time kaya itong beauty queen na to. Meron daw modelo na TV host na karelasyon? Oo, kasi look at the pictures. They're so sweet. Matindi ang baon ni Rufa Gutierrez, mga kaibigan. So ito po ang mga ebidensyang aming pakikita sa inyo ngayong hapon. At habang pinag-uusapan po natin, narito po ang unang akusado, Pilipinas. Panoorin po natin. Showbiz couple, inaakusahang may nakahahawang sakit. Katibayan ilalantad ang ebidensya. Isang video kung saan huling-huli ang mga markang iniwan ng sakit na dumapo sa TV host at isang blind item ang kumalat kamakailan. Isang TV host actor di umano na confined sa ospital dahil sa sexually transmitted disease o STD. Isang pangalan ang lumutang sa gitna ng matinding intrigang ito, si Ryan Agoncillo. Pagmasdan ang nakuna naming ebidensya sa video, kuha ito sa birthday press ko ni Ryan bilang bagong endorser ng Boardwalk. Marami ang nakapansin sa biglaang pagpayat ni Ryan at kung pagmamasdan mabuti ang kanyang mga braso, mababakas ang mga natuyong marka ng rashes na lumabas sa kanyang katawan kamakailan. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng iniintrigang sakit na dumapo sa kanya? Yung talaga naging sakit ko, it's a virus close to what we'd call locally tigdas hangin. I was in the middle of taping the night before my birthday, and then nag-rashes ako. Morning pa lang sa face. Tapos nung night, kumalat sa body. Nagpaalam ako, punta muna ako ng Asian. The doctors decided not to let me go back to the set kasi nga airborne yung virus. So what they gave me was antibiotics to boost it para in 4 or 5 days tapos na siya. At ang isa pang ebidensya, kumonsulta ang Dabas sa isang doktor hinggil sa nakahahawang airborne na sakit na ito at ito ang kanyang naging pahayag.
Depende kung anong type ng virus yung dumapo nga sa kanya. Usually, halimbawa, sa measles, meron tayong tinatawag na German measles, which is a 3-day measles. So after 3 days, nawawala yung rashes, nawawala na yung symptoms. Meron namang mga viral infection katulad ng mga chickenpox, which last for about more than 2 weeks to a month. Pero hindi lang si Ryan ang naugnay sa mapanirang isyung ito. Pati ang kanyang karelasyon na si Julian Santos, iniintrigang nahawa raw ng STD sa binata. Para po sa kaalaman ng lahat, yung virus po na yun is airborne. And uso po talaga siya ngayon. In fact, nagkaroon din ako at wala po akong STD. Guys, I'm sorry to say I don't have that. Sa kanya nga, iba yung manifestation. The reason she took antibiotics was she didn't manifest a rash. She had high fever and lumagay na lumunan niya. Ako hanggang ngayon, naka-antibiotics pa ako because of what happened to me. Matagal sa 7 to 14 days bago ka makarecover. At ang isa pang eksplosibong revelasyon, hindi apektado ang pagsasama ni Ryan at Juday sa malisyosong pang-iintriga sa kanila. Tuloy ang saya para sa dalawa. Kahapon, umalis si Ryan at Juday para magbakasyon. We're taking a diving trip. It's a liveaboard diving trip to Bataha. Yeah. So we're gonna be on a yacht for 5 days, and then we'll be back right before her birthday, para she can celebrate her birthday with her family here. Narito naman po mga kaibigan ang videotape na naglalaman po ng footage ng isang aktres habang nasa presinto. Ano nga bang dahilan kung bakit siya naroon? Malalaman niyo na po ang mga detalye sa pagbabalik ng gabay. Inakusahang shoplifter ang ebidensya. Ang video footage niya sa presinto, Maritoni Fernandez, na pagbintanang shoplifter sa Shopwise Supermarket noong Lunes, April 30, bandang alas 12 ng tanghali. Nilapitan di umano si Maritoni ng dalawang lalaki sa parking lot ng Shopwise Sukat, Paranaque. Napagkamalan di umano ng mga security men ng Shopwise si Maritoni na tumangay ng 3 lip gloss. I was approached by 2 civilians and they didn't show any ID or anything, so I really thought they're going to hold me up. Apparently, they're from the security of Shopwise. And I think they mistook one of my personal items to be something that they thought I didn't pay for. It's my own item that I already had in my bag previously. Dahil sa takot ay kaagad tumakbo si Maritoni sa kanyang sasakyan. Umalis at dumiretso sa presinto 6 ng Paranaque. I showed them everything, no, and they couldn't find anything that they were looking for. I'm here because I wanted to file a case against them originally. But it looks like wala rin naman mangyayari kung ipafile ko yung case. I mean, they're just doing their jobs. Sa presinto, nagkaharap-harap sila ng dalawang security men ng Shopwise at kaagad naman daw humingi ng dispensa ang mga ito. Pag-ayos na kami that they're very sorry for what they did. We said to them, you know what, first of all, your approach is wrong. If you're security and may hinala kayo, dapat huwag sa parking lot. You have all the time and space after the checkout counter to approach anybody, di ba? Tinangkang kuna ng pahayag ang dalawang security men pero minabuti na lamang nilang huwag nang magsalita. Kailan namin kinakausap kami noon. Kinakausap kami noon yung investigator mamaya. At ang isa pang eksplosibong revelasyon. Noong Huwebes, May 3, nagkausap at nagkaroon ng kasunduan sina Maritoni Fernandez at ang management ng Rustan Supercenters Inc. o Shopwise. Sa joint statement na pinirmahan ni Fernan Dulce ng Shopwise at ng actress, ang nangyaring insidente raw ay bunsod lamang ng hindi pagkakaunawaan at walang planong magsampa ng kaso o anumang aksyon ang magkabilang panig. Live on the bag, mga kaibigan, Maritoni Fernandez. Tony, magandang hapon. Good afternoon, boy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat sa iyong tiwala, maraming salamat sa iyong pagdalaw dito sa The Buzz para matapos at malinaw ang isyung ito. Unang tanong, nabahiran ang iyong pangalan. Na-trauma ka, Tony.
paano mo ipinaliwanag sa iyong anak, who I care for, sa iyong anak, na wala kang kasalanan, na hindi mo ginawa ang lahat ng sinabi sa mga balitang sa nagdaang linggo? Kay Alexi, boy, Kay Alexi, aking panganay, no? She's 12 years old. She is. And actually, kilala ko ni Alexi, boy, eh. So talagang, ni minsan di siya nagduda, ni minsan. Actually, ang initial reaction niya was, nagalit siya kagad sa kanila. Immediately, na parang, Mami, bakit hindi naman sila marunong mamili ng tao? Yun ang sabi niya. Mukha ka bang shoplifter? I mean, yung kotse namin, kabago-bago, boy. And wala pang 1 linggo sa amin yung car namin. And na-wreck yung car. So, yun actually ang sama ng loob niya. I know it's so petty. Di ba parang ang babaw? Pero syempre, bata. Pero ganun ang bata. Kasi 12 taon, nasa ballet class, pinag-uusapan ng mga kalaro, ng mga kaibigan. Syempre, ang hirap ilabas niyan. At hindi ba? saka, boy, tsaka lang kami nandun sa sukat is dahil sa kanya. Right, I know the story. Dahil nagbabalay siya doon. So, parang feeling niya, siya yung may kasalanan pa sa lahat ng nangyari. Saan papunta ang usaping ito? Paano kayo nagkasundo? Paano nyo pinag-usapan para tapusin ang lahat ng ito? Tell us your story. Well, magkaibigan naman kasi kami ng mga may-ari talaga ng Shopwise. Kababata ko sila, boy. Some of them are even, you know, on a social basis, lumalabas kami. Mga barkada talaga namin. And so, yung isa sa kanila, naging kaklase ko pa for a little while when I was still younger. At dahil magkakaibigan kayo, mas madali kayong nag-usap? Mas madaling. Actually, wala talagang duda na maaayos. Pero ang sa akin lang is yung sama ng loob ko kasi nga, business sila, mahirap para sa kanila yung lumabas ka agad ng statement na sorry. Kasi nga, di ba, pagka business ka, you have to protect your business. Okay. Pero on a private level naman, talagang naintindihan ko rin where they're coming from. Okay, Tony, kahapon lumabas ka sa isang television show. May isa akong kaibigan at nagsabing, boy, bakit nag-a-apologize si Maritoni Fernandez? Hindi masyadong klaro kung bakit humihingi ka ng dispensa. Humingi ako ng tawad din, boy, sa mga kaibigan ko dahil siguro sa sobrang agresibo ng pagdating ko dun sa mga security nila. Although at the same time, in my defense, talagang, alam mo, kilala mo naman kasi ako, boy, palaaway talaga ako. I cannot deny that. Okay, I'm a very confrontational person. Hindi ako madaling i-approach na pag may duda ako sa tao, talagang defensive kaagad ako. Okay. And yun ang nangyari. On that basis, humingi ka ng On that basis, humingi ako ng sorry sa kanila. Nasabi ko sa kanila, kung meron man akong pagkakamali, yun, na hindi ko sila binigyan ng pagkakataon na mag-explica kung sino sila. Pero, on my defense, dapat hindi ko na kailangan bigyan pa ng pagkakataon. Dapat kusang nanggaling sa kanila yun. Dahil una, hindi mo kilala. Number 2, walang ID pinapakita sa'yo. Hindi naka-uniforme, hindi naka-civilian. Kasama mo ngayong anak sa loob ng auto. Hindi mo alam kung bakit sila lumapit sa'yo. Yes, boy. So, yung at saka sobrang uncomfortable nung kalapitan. Hindi siya yung ganitong nag-uusap tayo. So, Tony, tapusin mo ito. What is your final message? Tapusin mo ang kwentong ito. At sa aking palagay, linisin mo. I mean, you know, di ba? Alam mo, boy, the only thing I can say talaga is, sa mga nanonood, sa mga nakakakilala sa akin, sa mga hindi, sa mga fans ko, hindi po ako magnanakaw. Maski minsan hindi ko po kinailangan magnakaw. Wala po talaga sa pagkatao ko yung ganon. And sa pamilya ko at sa mga kaibigan na matalik, I'm sorry na dahil sa nangyaring ito, medyo napahiya din sila, boy. Diba? Nakakahiya talaga yung nangyari. And siguro, the best thing na lang is ayoko nang may kaaway, ayoko nang lumaki pa to. Hihingi na lang ako ng pabor sa mga yung word na ginamit mo, boy, nakikisawsaw. Diba? Please, tama na po. Klaro na po yung usapan namin ng mga kaibigan ko at ng mga may-ari ng Shopwise. Wala na pong kaso. My name is very clear. I am not a thief. And my friends have apologized to me. Please, wag na po kayong gumawa pa ng issue.
hindi lang, I have to say this, boy, kasi I'm sure na sa kabilang network may mga negative na lalabas today dahil nga hindi ko sila napagbigyan na lumabas ako ng live sa kanila. But I'm sorry, I have to clear that din, boy, kasi in my position right now, ang pagkatao ko yung kine-question. And lalabas lang po ako sa alam kong mga tunay kong kaibigan. And lumabas na po. This is where I feel safe right now. And yesterday, napagbigyan ko po si Nanay Lolit kasi unang manager ko po siya talaga ever since I started in showbiz. And boy, you and I go way back. So, pasensya na po sila. Sana wag sila magalit sa akin. Sana maintindihan nila kung saan ako nanggagaling. Pero sana po, tapos na po ang issue. Hayaan nyo na lang po kaming manahimik ulit. Maraming salamat. Thank you po. Mga kaibigan, maikli lamang, nung kami nag-uusap bilang magkaibigan, sabi ko, Tony, you don't have to come to the bus. Kung saan ka komportable, doon ka. Dahil hindi kinakailangan lumabas ka ng live para patunayan na ikay hindi magnanakaw. Dahil mga kaibigan, kung wala dito si Maritoni Fernandez, I was about to say, you can call her any name, tawagin niyo si Maritoni ng kahit anong pangalan. Pero ako bilang kaibigan, sasabihin kong hindi po siya magnanakaw. Salamat, Tony. Mga kaibigan, magbabalik po ang dapat. Mga kaibigan, kamakailan po nagkaroon ng press con pa sa ika-16 na anibersaryo ng Maalala Mo Kaya. At kapatid, ano kayo nararamdaman ng ating pinakamamahal ng channel head ng ABS-CBN at host ng Maalala Mo Kaya na si Miss Charo Santos Concho? Narito po, panoorin po natin. Isa ng malaking bahagi ng kasaysayan ng telebisyon ang Maalaala Mo Kaya. Simula ng una itong masilayan ng mga manunood sa ere, tunay na itong tumatak sa kamalayan ng Pilipino. At matapos ang 16 na taon, patuloy pa rin sa paghaplos sa puso at pagbibigay ng aral ang programang minamahal ng bayan. Mahalin niyo ang kaligayahang ibinigay ko sa inyo, kapatid ko. Bakit ako, Nay? Bakit ako pinamigay niyo? Sa press con para sa MMK na ginanap sa 14th floor ng ELJ building, nagpahayag ng kanyang pasasalamat ang ABS-CBN channel head at host ng programa si Miss Charo Santos Concho. Anyway, yeah, I'm really overwhelmed because I've been so blessed and you've been part of my blessing. Sa press con na ito, sinapigilang maluha ng host sa malugod na pagtanggap sa programa linggo-linggo. I felt all the love, you know, from my friends, from the industry, from my staff, from the creative team, and from the audience of Maalaala Mo Kaya who supported the show all these years. At sa kabila ng mga pinagdadaanang hirap sa bawat isang episode ng MMK, hindi kailanman pumasok sa isip ng ginagalang na host na iwan ang programa. No, I never thought of quitting because I enjoy what I'm doing. Siguro ito na rin yung outlet ko para hanggang ngayon ay makapiling ko pa rin yung mga manonood. At ngayon, mga dekalibreng istorya ang handog ng MMK para sa 16th anniversary nito. Ang dalawa rito, isang nakaaantig na kwento ng isang pamilyang unti-unting nabaliw na pinangungunahan ng award-winning actress na si Gina Pareño at ang kakaibang kwento ng pag-iibigan ni Thea Alonso at Pancho Maruno. Ilan lamang sa mga kwentong umurot sa puso ng Charo. I think I want to offer hope to the Filipino people. The best way we can. And so we really take to heart our work
we take to heart all the lessons and the values that we impart to our viewers. Ay, naku, minus 10 ito kay Meryl Streep. Maraming salamat po. Lubos na lubos akong nagpapasalamat sa lahat sa kanila na nagsuporta ng MMK for the past 16 years. Siyempre, sana naman yung pagmamahal na ipinakita nila sa maalaala mo kaya through the years ay naibabalik din namin sa pagbibigay ng magagandang kwento at ng mga tamang values sa buhay. Narito ang isang dokumento, ang official statement na naglalaman ng hatol sa mga baguhan singers na pasaway daw sa concert tour nila sa Amerika. Ang verdict sa kanila, abangan. Evicted PBB housemate. Pistado ang tunay na damdamin sa kapwa housemate. Ang ebidensya. Isang video ng isang madamdaming tagpo sa pagitan ng dalawa. Wendy Valdez. Hindi na nga ba may tatago ang tunay na damdamin para sa kanyang ex-housemate na si Bruce Quebral? Sa pagpasok ni Wendy sa bahay ni Kuya, marami ang nakapansin sa ganda at sa palabang ugali ng dalaga. Hi, ang ganda mo, Wendy. Yung taga-Nabotas. Kaya naman hindi nakagugulat ang mabilis na pagkagusto sa kanya ng ilan sa mga kalalakihang housemate. Pero higit ang naging atensyon ng dalaga para sa basketball player model na si Bruce. Hanggang sa nabuo nga ang di umano'y espesyal na pagtitinginan nila na nagpakilig sa mga taga-subaybay ng PBB Season 2. PBB lang, PBB. Isang pagtitinginang hindi binigyang linaw ng dalawa habang nasa loob pa ang dalaga. Pero sa ebidensyang videong ito nakuha kagabi sa eviction night ng PBB, huling-huli ang tila hindi mapaghiwalay na pagyayakapan nila ni Bruce at ang isang misteryosong bulong ng binata sa kanya. Ito na nga kaya ang naglalagdag sa tunay na namamagitan sa dalawa. At isa pang eksplosibong revelasyon. Habang nasa loob pa raw sila ng bahay ni Kuya, pinagkumpara ni na Wendy at Bruce ang mga guhit ng kanilang palad at pareho raw ito. Nangangahulugan kaya ito na sila nang tinadhana para sa isa't isa. Wendy Valdez, sa pagharap niya sa panibagong kabanata ng kanyang buhay, pagkalabas sa bahay ni Kuya. Live to the bar! Hi, Wendy! Hi, hello! Good afternoon! After so many months, anong feeling mo na nakalabas ka na sa bahay ni Kuya? Ako, nawiwindang pa ako. Hindi ko pa carry. Parang hindi ko pa sanay. Medyo nangangapa pa. Nasanay ka na dun sa loob? Oo, parang ang dami ko nakikitang tao. Pero nakakatuwa siya na hindi ko ma-explain. Super kaba. Gusto naman. Nako, parang siguro hindi ka sanay kasi grabe ang yakapan nyo ni Bruce kagabi, ha? Talagang sobrang higpit. Ano ba yun? Kayo na ba talaga? Siguro, hindi kami period eh. Dot. Diba? So, parang hindi pa rin namin alam. Wow, kamusta naman yung song? Hindi ko alam kung ano, hindi namin talagang napag-usapan literally na kung ano ba talaga yung meron. But, like last night, napanood ko siya, he said, eyes are window to the soul. So, pag nagtitinginan kasi kami, we say some things to each other na hindi namin kayang i-voice out. And pag nagtitinginan kami, alam na namin yun. And then, he said na ganun din yung nafe-feel niya. So may connection sa inyong dalawa. You can feel the intensity there. Oh, it's a weird feeling na parang nagko-connect. And kagabi lang namin yun na-realize yung sa Hans. Sa Hans? Oo, parang pareho daw kayo ng gulong ng palad sa inyong mga kamay. Ay, gulong ng palad. Guhit pala. Ano ba? Yung guhit ng palad ng inyong whatever, the lines on your hands. Kita na kasi lola ko. Hindi,
Hindi kasi yung sa left ko na guhit, pareho sa right niya. And then yung sa right ko, parehong-pareho dun sa left niya. So kagabi na namin nakita, for some reason na, wala lang. Ano ba yan? Pero inamin niya na may girlfriend na siya. Ano naramdaman mo? And you also had a boyfriend bago ka pumasok sa bahay ni Kuya. Oo. Ano muna yung sasagutin kayo sa boyfriend ko? Hindi, dun muna sa girlfriend niya. Ano ang reaction mo doon? Kasi sabi mo, meron kang connection with him, yung lines ng iyong mga kamay. Yes, and the song. Mga ganyan. Ano kasi, yung sa girlfriend niya, sinabi niya lang sa akin yun, 2 days or 2 days before. So, ang na-feel ko is, betrayal. Kamusta? Betrayal part 2, hindi ko na sabihin yung part 1. Pero, syempre, nasaktan ako. Grabe, bakit ganon? Parang, ano ba ang problema? Hindi ko talaga ma-explain yung na-feel ko. Ano bang binulong sa'yo ni Bruce kagabi? Share mo naman sa amin. Ang tagal-tagal ng bulungan nyo. I love you, paulit-ulit. Hindi ko, My gosh, grabe. I'm sure yung girlfriend niya magwawala. Teka muna, paano naman yung boyfriend na iniwan mo sa labas? Hindi kasi, yung boyfriend ko, matagal na namin yun pinag-uusapan. Meron kaming mga struggles na talagang sobrang niluha ko ng dugo. Ayoko na lang sabihin, he's not from show business. And sa amin na lang yun. Kung ano man yung meron sa amin na problema, sa aming dalawa lang yun. Hindi alam ng family ko, ng family niya. So, kung ano man yun, alam niya yun eh. Ang mga pinagdaanan namin. And even before I went inside the house, talagang nakikipag-break na ako. Kaya lang, syempre ako, pag may relationship, parang humihingi ng tawad. So, ikaw naman, parang, sige, why not? Try natin, diba? Bakit hindi? Tapos, parang, babalik na naman sa dati, magkakagulo na naman. So, ako, nung pumasok sa house, nagkaroon ako ng time para mag-isip for myself. Okay. Na walang nangungulit sa akin. Buti naman. Ayun. Ang message mo naman sa inyong maraming milyon na fans. Wow. Million of fans. Wow, naano naman ako doon. Hindi, siguro yung sa mga naaaliw sa akin. So, salamat! Grabe, as in, natutuwa ako. And hindi ko talaga in-expect. Actually, medyo in-expect ko feeling. Hindi, kasi, kumbaga, pagpasok sa bahay, hindi nyo na ako kailangan balatan. Hubad na, may bad side and good side ni Wendy. So, kung ano man yung minahal nyo sa akin, salamat po. And, yung sa mga nawiwindang sa akin, carry lang. Deadma. Carry lang, yes. Deadma. Well, these are flowers for you. Thank you, Rufa. You're so pretty. At sobrang, honored ako. Nag-interview sa akin, super ganda. Parang magka-hug. Uy, I like you, ha? Thank you. I like you too very much from the start. Kasi pareho tayo ng mami eh. Ganon? Oo, as in, ginangarag din ako palagi ng mami ko. Pero I love her. Ay, sorry po. Andyan si mami. Alam mo, pwede ka mag-showbiz, girl. But thank you very much, Wendy. Thank you so much, Rufa. Sa inyong, pagiging honest. Yes, thank you. Salamat. Thank you. And also, Joey Samson, thank you for my outfit. Kisses and Company, Dr. Manny and Ty Calayan. Steven Veloso for my hair and makeup. Tips and Toes, Micaela Safort and Teddy Kaki. Jay Bautista, happy birthday. Magbabalik po ang The Buzz, kaya huwag kayong aalis, right? Yes! Babalik kami yan. Thanks! Sorry, Apat na baguhang singers na naging pasaway sa Amerika. Hatol sa kanila, ibababa na ang ebidensya. Dokumento ng official statement ng management group na humahawak sa kanila. Pinoy Dream Academy scholars na sina Panky, Irish, JR at Chad. Hahatulan na dahil sa di umano'y hindi nila magandang pagtrato sa mga fans at pagkakalat sa kwarto ng tinutuluyan nilang hotel sa Amerika. Matapos ang US concert tour ng Pinoy Dream Academy Top 6, sunod-sunod ang paglabas ng mga negatibong balita tungkol sa kanila. At sa isang eksklusibong interview sa The Buzz, humarap na ang apat na akusado at ang head ng Dream Big Productions na si Direk Loren Jogi para linawin at tapusin na ang bulong-bulungan tungkol sa kanila. Eksklusibo! Yung insidenteng binabanggit ay nangyari nung huling gabi nila sa San Diego, which was April 22. Lumabas sa bali-balita ay masyado magulo yung kwarto, may suka, may mga nasirang gamit sa loob ng kwarto. Namultahan daw ang
Dream Big dahil nanigarilyo at nasira yung gamit sa kwarto sa Miramar Inn sa San Diego. Pero hindi totoo yung multang lumabas sa balita na 10,000. Sinagot na rin ang 4 na scholars ang mga akusasyon. Katulad na lamang ng pambabastos di umano sa mga fans na nagpapapicture at autograph sa kanila. I wanna say sorry. Kasi inaamin ko po paminsan-minsan I can fake a smile. So alam kong nasasaktan po yun iba kasi malayo yung nilakbay nila para lang po makita ako. Tapos ganun po yung binibigay kong reaction sa kanila. Meron yatang fans na nasabi na nasulatan ni Punky ng masama. Kasi minsan ho si Punky, yung sa tingin niya ay biro, yung pala ay nakaka-offend na siya. So, hinihingi ho namin dispensa kung sino man ang nakatanggap ng ganitong biro na lumabas na masama. Hindi rin nila itinanggi ang napabalitang paninigarilyo, pag-inom at pagkakalap sa hotel room nila. Inaamin talaga namin na may kasalanan kami. Nag-yosi ako sa isang non-smoking room. Uminom ako. Siguro inisip ko na okay lang kasi ngayon lang naman to Inisip kong ganun. Wala naman nag-initiate. We all did our part in what we did. I smoked in the room. Yeah. Siguro yung marumi yung kwarto dahil po yung schedule po namin noon very hectic. Tsaka hindi kami napapalinis ng kwarto dahil dami naming gamit. Wala namang nasirang gamit. Merong tumapon daw na upos ng sigarilyo kasi nga nagsigarilyo at may bote ng inumin na inadmit naman ng mga bata. On that end, sa tingin ko, hindi siya malaking krimen So dun po sa mga naabala namin, naagrabyado ho or medyo ho sa tingin nyo nasaktan po kayo sa ibang mga behavior ng aming mga scholars, humihingi po kami ng dispensa at asahan nyo pong mas pagbubutihan ng mga bata at mas pag-aaralan nila kung ano man itong kailangan nilang pag-aralan. At kung babasahin ang ebidensyang dokumento na nakuha ng labas, malinaw na sinabi dito ang kaukulang aksyong ginawa ng Dream Big Productions sa 4 na sangkot sa kontrobersiya. Hindi po ganyan ng ABS-CBN, hindi po ganyan ng Dream Big Production. Patuloy po namin susuportahan at patuloy po namin itataguyod ang kanilang mga careers. At ang isa pang eksplosibong revelasyon, naglabasan din sa mga pahayagan ang di umano'y hindi patas na pagbibigay ng Dream Big Productions ng talent fee sa mga scholars. Tinapos na ni Direk Loren ang issue sa kanyang pahayag na ito. Huwag po natin kakalimutan na Dream Big is under ABS-CBN. Hindi po kami ganito magnegosyo, hindi po, at sino po ang papayag na talent na 10% lang po ang napupunta sa kanya at 90% ay napupunta sa kumpanya. Hindi po totoo yan. Meron po yung commission man kinukuha, yung iba doon ay napupunta pa talaga ho sa training na ginagawa nila. Mga kaibigan, bago natin ibigay ho sa inyo ang pinaka-latest na update tungkol ho dito sa ating mga scholars ng Pinoy Dream Academy, hayaan niyo po ako magpasalamat sa ilang mga tao. Avel Bacudio, maraming salamat. Roberto Cavalli, Steve Marcan, Dr. Steve Marcan, Kinsey McDonald, Joanne Boners, salamat. Anderson Tan, Michelle Tan, Malu de Guzman of Columbia Digital Sales Company, salamat. And happy birthday Kenneth Yang, Susan Lee, June Lalin and Teslo. O narito na po mga kaibigan. Magpapahinga po sa Cebu ng ilang linggo si Punky at saka si JR, kasama po ang kanilang mga pamilya. Pero wag po kayong mag-alala dahil sila ibabalik dito sa Maynila para po i-honor ang kanilang mga commitments. Ito naman si Irish, totoong pupunta po ng San Francisco para po magbakasyon, pero isasabay na po yung kanyang commitment para maging bahagi po nung palabas ng The Filipino Channel sa Fiesta Filipinas Show. Pagkatapos po nito, siya ay babalik dito sa Pilipinas para i-honor din po ang kanyang mga commitments. Si Chad naman, hindi po sa Australia tutungo. Magpupunta po ng Bataan, pero mag-promote din po siya ng kanyang album under Star Records. Mga kaibigan, ayan, nabigyan na po ng linaw ang usapin tungkol po sa mga Pinoy Dream Academy Scholars. At ang isa pang ebidensya narito, mga larawang kumakalat sa internet, beauty queen, may lihim na relasyon sa isang aktor. Isang aktor ito. Pero meron daw isa pang relasyon at ang kaugnayan naman niya ay isang model TV host. Sino sila? Pilipinas, abangan.
pinakabagong anak, booking sa video ng binyagan. Ang ebidensya. Isang eksklusibong video kung saan ilalantad sa unang pagkakataon ang kanyang pinakabagong anak, Jay Manalo. Sa gitna ng mga akusasyon, may bagong revelasyon. Matagal nang pinupukol ng intriga si Jay Manalo at ang isang matinding isyong ikinakabit sa kanya, Jay Manalo, nalulung daw sa sugal. Ngayon, sa una at eksklusibong pagkakataon, pinasag na ni Jay Manalo ang kanyang pananahimik sa kontrobersiyang ito. May katotohanan ba yun? Na may nalulung ka for a time? Oh yeah. I admit na hindi naman ako Siyempre, may mga bagay na alam mo, pagkakamali sa buhay na hindi mo minsan marirealize pagka hindi ka dapang-dapa. Mabot ako sa talagang wala na akong time para sa pamilya. Ayun. Wala na ako ng time para sa mga anak ko. Which is, sabi ko, nangyari na sa akin to eh. Kung ano yung mga talagang pagkukulang ko, pinupunan ko yun. Dagdag pa ni Jay, malaking bahagi ang kanyang asawang si Riza sa pagkamulat niyang ito. Niyaya niya ako lagi magsimba kasi deboto yung asawa ko sa baklaran. Lagi siya nagsimba. Tapos nung yun nga, na-realize ko na last year, tapos lagi ako sumasama na sa kanya. So hinihingi ko ng kapatawaran lahat sa mga nangyari sa akin. Sana, bigyan lang uli ako ng panibagong panimula sa buhay. Natupad naman ang hiling ni Jay sa pagdating ng panibagong biyaya sa buhay niya bilang isang ama. Ang ebidensya, isang eksklusibong video coverage ng isang binyagan ng bunsong anak ni na Jay at Riza na si Raiko Jago Manalo. Noong isang linggo, sa Twin Hearts Church sa Quezon City, sinalubong si Jago ng kanyang mga kapamilya at kaanak. Habang buhay ko mamahalin sa akin. Na-appreciate ko lahat ng mga pagagandang bagay na nagawa niya para sa anak namin. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko ang pamilya. At ang isa pang eksplosibong revelasyon, sa ngayon ay umabot na sa 10 ang bilang ng mga anak ni Jay Manalo. Si Jago ay ikatlo sa mga anak ni Jay sa asawang si Riza. Mga kaibigan, kami nagbabalik po dito sa labas. Ang ganda naman ang sapatos mo. Napakaganda ng damit. Grabe. Ito naman, hindi ko naman pwedeng sabihin sinong gumawa kasi I bought it. Binili niya talaga. Hindi siya sponsored, diba? Ako'y nagpapasalamat syempre sa kaibigan nating napaka-professional. Si Paul Cabral po, mga kaibigan. Si Bambi Fuentes, of course, si Maya Jones. Arthur Hernandez of Twin Princess Gems Theater Mall, Green Hills. Happy birthday kay Tito Danny Hernandez. Happy birthday! Happy birthday! Yes, Rupa. Monet, congratulations sa bagong bukas mong salon sa Las Vegas, and of course to Apple, si Lilibeth, Jay, and Paolo, and of course their kids. Okay. Mr. and Mrs. Felix and Lucy Giao ng Guam. Maraming salamat daw po mula kay Mr. Bobby Wang ng San Miguel Corporation. And Mara Liboro of LA. Happy birthday. And Josie Kral ng Melbourne, Australia. At syempre magtatampo si June Lalin kung di ko batiin ng happy birthday. Archie, kalma. Monet, hello. At mga kaibigan, nais ko lamang po magbigay pugay sa nag-iisang Annabel Rama. Kita Annabel, magandang hapon. My gosh. Ingat ka, Mad. I know all these reporters are like asking you questions. Okay, ngayon naman mga kaibigan, narito na po itong kontrobersyal na kwento tungkol sa isang beauty queen. Ano nga ba ang katotohanan? Namamangka sa dalawang ilog. Baka akala nyo ako ha, it's an international beauty queen. International beauty queen, mga kaibigan, alamin natin ang katotohanan. Narito po. Kaibihin na relasyon sa isang sikat na aktor at sa isang model TV host. At ang ebidensya, mga retratong kumakalat ngayon na di umunay patunay ng isang relasyon. Miss Earth 2004 Priscilla Mireles, kapwa inuugnay kina Jan Estrada at Mark Nelson. Sa di lang mga pagkakataon, naging laman ng usap-usapan ang madalas na pagsasama ni Jan Estrada at Priscilla. Ito nga ba'y senyales na ng pagkakamabutihan ni Jan at ng Brazilian beauty queen? Kinausap ng The Buzz si Jan upang bigyang linaw na ang nakaiintrigang tanong. There are times na nakikita kami sa labas, there are times na lumalabas kami, but we're in a big group. I'm single. She is single. Isang pahayag na tila sinangayunan ni Priscilla sa
eksklusibong interview ng The Buzz sa kanya. I'm super happy now. John's an amazing guy. I like him a lot. I think he's a very good-looking guy, and aside for that, he's really smart and talented. I'm thinking he's a very guapo Filipino. Ano nga kaya ang tunay na namamagitan kina Priscilla at Jan matapos nilang magbitiw ng mga matalinhagang salitang ganito? I think we're friends, so I look up to her. I just go out with someone that I really like, independent whatever he has been done in the past, because for me what matters is the present and the future. So I really think she's not only beautiful, but she's really smart. She's so down to earth. Miss down to earth siya. So as long as this person respects me and makes me happy, why not? Ngunit hindi matigil ang alingaw-ngaw ng intriga. Ayon sa iba, hindi raw si Jan ang kinakasama ni Priscilla, kundi isang model TV host na nakikita rin silang magkasama. Ang ebidensya, dalawang retratong laman ng beauty queen at TV host na ngayon ay papangalanan na, si Mark Nelson. Sino nga ba kina Jan at Mark ang tunay na kinakasama ni Priscilla? Ang sagot ng beauty queen, isang diretsahang paglilinaw sa isang nagwakas na relasyon. It didn't work out anymore. It was Mark and I decision together. At isa pang eksklusibong revelasyon. Matapos ang pagsagot ni Priscilla Melendez, hindi sa pagtatapos ng relasyon nila ni Mark Nelson at pagkakamabutihan nila ni Jan Estrada. Tila hinihintay ang pahayag ni Mark sa issue na amin ngayong hihingan ng komento. Aren't you going with Priscilla for vacation? No. I like to keep my private life private. Thank you very much, guys. Naku, I beg to disagree kay Rufa Gutierrez, ano? Mas international beauty queen ka dahil second princess ka ng Miss World. Yes. At mga kaibigan, gusto kong batiin sila Danjo sa Music Box ng Hair Asia. Maraming salamat. Si Lukman Ampao ng Basilan, mga friends ko, sila ng Little Larcon ng Patanililo. Thank you, I love you. At Jobert, narito mga kaibigan, nasa cellphone na ito ang text message ng misis ng komedyanteng TV host na inaakusang ng abandona raw ng kanyang pamilya. At eto na nga ba ang pruwebang hindi na niya raw susuportahan ng kanyang pamilya? Huwag palalagpasin yan dahil susunod na sa labas. TV host, pinaratangan ng asawa na inabandona ang pamilya. Ang kanyang buwelta, ibubunyag na ang ebidensya. Isang text message na nagpapatunay ng patuloy ng magsuporta nito sa kanyang pamilya. Franzen Fajardo, sasagutin na ang mga pasabog na binitiwan ng kanyang asawa. Tago sa pampublikong imahe ni Franzen bilang komedyante. Iilan lamang ang nakakaalam sa lahat ng nagaganap sa pribado niyang buhay. Mga detalyeng eksklusibong pinasabog ng asawang si Lovejoy sa The Buzz noong nakaraang linggo. Warak na daw. Kahapon, sinadya ng The Buzz ni Francen sa kanyang taping sa Lukban, Quezon. At dito, hindi na nag-atubilita ang aktor at inilabas na ang kanyang saloobin sa buong iskandalo. Alam natin na nagsalita na si Lovejoy, di ba? Masakit talaga yung nangyari sa akin, sa anak ko, sa pamilya namin. Lahat ng paghihirap, tiniis ko, pero parang sa isang iglap lang nasira lang lahat. Sorry. Ang pagharap ni Francen sa mga sikretong ibinulgar ni Lovejoy. Ang mga dahilan upang mag-file na si Francen ng petition for legal separation. Ngayon, ilalantad na. Eksklusibo! Unang issue, ang pagiging dominante di umano ni Lovejoy maging sa issue ng pera. Dominante ka bang asawa, Joy? Hindi lahat napapagsinan ni Frances. Hindi nawawala bang pera, Joy? Nasaan ang pera? Walang nawawala na yun. Kapag kung nagagalit siya pag nagtatanong ako tungkol sa pera, wala namang masama magtanong ka tungkol sa pera na ginagawa mo dahil ako naman, sa part ko lang, gusto ko lang naman makaipon, nabigyan sila ng magandang buhay. Iba po yung dating sa kanya, nagagalit siya. Ikalawa, ang paratang na ginamitan daw ni Lovejoy si Francen ng patalim sa isang matinding pag-aaway. Hindi
Hindi ko ginawa yun, Nay. Buti nakailag ako. Sinaksak po ako. Yun, diretsahan na. Sinaksak ako. Pagbukas ko ng divider, nakita ko may bala ng panaksak. Pagsaksak na ganun, ginanong ko agad yung divider. So tumama doon sa divider, mga 3 or 4 times. Ko po, wala po akong pinagsabihan na ginawa sa akin. Ikatlo, ang pagpapahiya di umano ni Lovejoy sa aktor sa harap ng maraming tao. O sa taping ng tribute, sinampalan siya. May nakita ako na kinasama ng loob ko. Yung nangyari sa Boracay, sinampal ako at binura sa harap ng maraming tao. Maraming beses na tiniis ko lahat yan. Yun nga lang yung pagkakamali ko, minahal ko ng gusto sa sobrang pagmamahal ko. Parang wala akong tinira sa sarili ko. At ang ika-4, ang pagdadalang tao ni Lovejoy na pinagdududahan di umano ni Francen. Parang ayaw tanggapin ni Francen. Ayaw nang tanggapin. Na siya ang tatay ng dinadala mo. Kung itong batang ito ngayon na nasa akin, tinatakmil niya, Nay. Handa ako kahit masakit. Kunyari ngayon, nag-mate kayo. 1 linggo lumipas. Paglipas sa 1 linggo, sabihin niya 2 buwan buntis siya. Kung meron man nakakaalam, ako yon dahil ako yung asawa niya. So, masasabi ko, alam ko kung buntis siya o hindi. Ngayon, upang sagutin ang tanong kung tunay niyang inabandona ni Francen ang kanyang pamilya, humingi ang The Buzz ng patunay at ang ebidensya. Isang text message na pinadala ni Lovejoy kay Francen kamakailan matapos na magpakita ang aktor ng intensyon na padalhan ng tulong ang pamilya. Ang sagot sa text ni Lovejoy sa kanya: hindi namin kailangan ng suporta ng taong katulad mo. Dahil kung si Ransat ang magiging anak mo pa, kaya kong itakbo yun. Baka isingin mo pa sa mga anak ko na utang na loob pa nila sa'yo. Sa gitna ng lumalalang hidwaan ng mag-asawa, ipit sa dalawa ang kanilang anak na si Rance, na 1 buwan na ring hindi nakikita ngayon ni Francen. Masasabi ko sana ko, ginagawa ko itong lahat ng bagay na to para sa, itong hakbang na to para sa kinabukasan mo. Sana maunawaan mo. Mahal na mahal kita. Actually, tuwing gabi, lagi kitang iniisip yan. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kahit anong mangyari, ilalaban kita. At ang isa pang eksplosibong revelasyon. Ayon sa mga bulong-bulungan, iniuugnay naman ang pangalan ni Francen Fajardo sa co-host niya sa trip na si Kat De Castro. Upang tuldukan na ang isyong ito, simple at diretsahan ang naging pahayag ni Kat sa The Buzz. Wala kaming relasyon, hello! Hindi ko siya type. Yun, tsaka hindi talaga. Gusto ko nga pong kalaruin nyo kay Ma'am Catherine De Castro. Sa totoo lang po, nakakahiya, sobrang nakakahiya na pati si Ma'am Catherine De Castro, Ma'am Arlene, nadamay sa usapang ito na hindi naman dapat. Sa katunayan lamang po ang pag-uugali kasi nila Ma'am Catherine yan, magmula sa staff nila hanggang sa pinakamataas kina Ma'am Arlene, talagang very supportive sila sa mga tauhan nila. Narito ang picture ng isang female TV host na naaksidente sa set ng kanyang commercial shoot. Tingnan nyo nga ba, nasira ba ang kanyang mukha? Ano ba ang lagay niya ngayon? Malalaman po natin sa pagbabalik ng The Buzz. Kanina po mga kaibigan na ibinalita po namin sa inyo ang issue tungkol po sa isang sikat na actress TV host na muntik na pong masira ang mukha dahil sa isang aksidente. Ang tinutukoy po namin mga kaibigan ay walang iba kundi si Tony Gonzaga. At syempre kasama po natin yan para makabalitaan ang kanyang mga kaibigan, Bianca Gonzalez and Mariel Rodriguez. Magandang hapon sa inyo. Okay. Ano ang latest? Nagkakwentuhan kayo nung una nyo malaman na na-aksidente si Tony. Anong na-feel nyo, Bianca? Actually, nung una ko malaman, si Mariel found out first. Nomination night to, nung Tuesday po, Okay. 4th nomination night. Tapos nalaman ko na lang po after the show, kasi hindi niya sinabi sa amin baka ma-tense lahat ng tao. So, syempre na-tense, kasi we were texting Tony talaga agad. Sa pagkukwentuhan nyo, Mariel, I'm sure nakakabalitan kayo ni Tony kahit paano. Ano yung kwento niya sa'yo?
Kasi po, she was shooting a commercial, tapos she had to dive. Kasi she can dive naman talaga, pero hindi ko alam kung bakit nangyari yun, pero sumubsob yung face niya dun sa floor. Floor. So, medyo nagtubo yung, meron siya mga cuts, ganyan dito and dito. Actually, dapat nga daw, tatahiin pa yon. Pero, thank you very much technology. Kasi at saka, meron daw skin glue. At na-hit pa siya doon sa pinakamahalagang bahagi ng buhay niya bilang artista, no? Ang galing-galing pa naman niya mag-host. Oo, ang galing-galing pa naman niya mag-host. Kaya nga, when I found out, tinitext ko siya, sinasabi ko, I'm sure mawawalan kasi I can just imagine kung kunwari nangyari sa amin niya, iisip niya, pangit-pangit ka na, ganun. So, talaga inaano ko siya na parang, Tony, beautiful ka pa rin. At maganda siya talaga. Merong sugat o wala, di ba? May pag-iimbita ka raw, Bianca. Ay, hindi. Of course, hindi. Meron talaga. Pinoy Big Brother, gabi-gabi, of course. At mamaya na po yung 5th nomination night. Okay. And Mariel, syempre, namimiss niyo na si Tony. Yes. Actually, with her last night, yung kwento ko po, nandun siya, nag-eviction night kaming dalawa. She was there backstage, nanonood po. Okay. Hindi pa pwedeng on-cam, ano? Yes. Baka tomorrow she can work already. Maganda ang inyong mga kwento, pero mga kaibigan, alamin nga po natin kung anong tunay na nangyari kay Tony Gonzaga. Narito po. TV host actress. Muntik lang masira ang mukha dahil sa isang aksidente. Ang ebidensya. Mga larawang kuha ng aktres ilang sandali matapos siyang maaksidente. Tony Gonzaga. Pumutok ang bibig dahil sa isang aksidente. Sa shooting para sa isang commercial nung Martes, may eksena si Tony na kailangan niyang dumive sa isang swimming pool. At nang siya ay tumalon sa tubig, aksidenteng sumalpok ang bibig ng aktres sa sahig ng pool. Kung pagmamasdan ng ebidensyang larawan na ito, nakuha mismo sa location ng shooting ni Tony, kitang-kita dito ang dugoan pang bibig ng aktres bago siya isugod sa ospital. Forfeit facility na lang po. I wasn't informed actually that it was just forfeit. But they were all very sorry and everything was fixed. Naging swollen yung lips ko. Tapos nagkasugat dito sa loob. And sa loob. Pero magaling na siya ngayon. Ito yung pinaka-damage na part. Tapos may sugat dito. May cut dito. Ito yung first na tumama, itong part na to. Ito yung pinaka-worst. Parang punit talaga siya. Mabuti na lamang daw at nagawa pang umahon ng aktres matapos niyang tumama sa sahig. Nag-groggy ako, tapos sumakit yung ulo ko, naramdaman ko, parang naalog kasi lakas ng impact. Tapos naramdaman ko din yung pressure doon sa ngipin ko. Na-numb na to itong part na to, right after that, numb na. So, wala na akong nararamdaman. Pero ang pinaka-naalala ko noon, underwater na yung hilo ko. Nagko-cross na yung paningin ko. So, I tried to get out of the water. Tapos, ayun, nagtakbuhan na lahat sa akin. Tapos, ayun, may mga dugo na. I was rushed sa Makati Med right away. Tapos, hindi na siya stitch. And then, may bago silang technology, parang skin glue. Instead of stitching it. Sobrang sakit kasi anesthesia yung skin glue Talagang ginan lang yung skin. The skin, as in, ginikit siya na ganyan. Tapos, ginan lang. Sobrang sakit. At dahil nga dito, pansamantalang hindi nakapapasok si Tony sa kanyang mga programa mula pa noong Martes. Ngayon masakit pa rin siya. Like, hindi pa rin ako pwedeng magsalita in a normal way. I can't hope. Ganito lang, normal lang. I mean, hindi masyadong nasa-stretch dapat na magsalita. At ngayon naman ay ligtas na raw ang TV host actress at kasalukuyan na lamang na nagpapagaling. Tatlo yung sugat ko actually here and here. Para lang kayong makita na ito na lang natira. Meron siyang sugat dito sa dito. Pumutok din to. Although ito yung pinakamalaking damage. Probably Monday I can go back to work. Pag natanggal na to. Titignan pa kung ano yung magiging itsura pag natanggal na siya. Bawal akong tumawa kasi pag tumawa ka gumaganyan siya buka. At syempre pa, sa kanyang pagpapahinga ay binisita naman daw siya ng mga taong malalapit sa kanya. Kasama na nga dito sina Direk Paul Soriano at Sam Milby. Si Direk Paul visited nung unang araw. At Sam visited din. Akala pa niya car accident, mali pa. Tapos, ayun, may dala silang pagkain. Si Sam very good kasi ice cream dinala niya. Very good siya dun. At isa pang eksplosibong revelasyon.
Ayon pa sa aktres, matapos daw siyang i-x-ray at i-CT scan sa ospital, ay ito ang naging pahayag sa kanya ng kanyang doktor. Sabi ko ng doktor, pagkas na x-ray, may good news ako sa'yo. May tumutubo kang wisdom tooth. Natawa ko. Parang pagkatas ko madisgrasya, yun ang pinakahuli kong gusto malaman. Ay, ang sakit nun, di ba? Wisdom tooth. Parang pinasakit na yung ulo. Kasi, Doc? Tony, magpagaling ka at inaantay ka namin. Mga kaibigan, susunod na or susunod sa aming pagbabalik ang aming eksklusibong interview with Chris Aquino kung saan marami siyang bagong revelasyon na ilalahad. Alam niyo po ang tanong ng bayan, Chris, kumusta na kayo ni James Yap pagkatapos ng unos at mga bagyong inyong pinagdaanan? Kayo ba'y nagsasama? Kayo ba'y magkahiwalay? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng The Buzz. Chris Aquino, matapos ang malaking pagsubok na pinagdaanan, humarap na sa publiko ang ebidensya. Ang eksklusibong panayam sa kanya. Noong Huwebes, sa dinner press con na ibinigay ni Mother Lily Monteverde para kay Noynoy Aquino sa Imperial Palace Suites, sa kauna-unahang pagkakataon, humarap na sa madla si Chris Aquino. I missed you. I missed you too, and thank you. You're alive, you survived. Yes. Maraming salamat sa Diyos. At ang good news talaga is that apart from my blood pressure, boy, na medyo mataas pa, and apart from the clot dito sa lung that is being treated na ito, suot ko to, parang, you want to touch? Parang makapal siya na kinocompress yung legs mo. Kasi ang embolism or yung pulmonary embolism pwedeng magsimula sa legs. So pwedeng may showing gumanon. Kasi yung mga kasama green, oh? That means it's healing. Kasi ito, that means pagaling na yan. Alright. Na, ito 2 months ko kung kailangan gamitin yan. Pero okay lang, tiis. Mainit. Pero sige na, never mind. Kaya yan naging ganyan ang kulay. Kasi nung sinusubukan nila akong turukan, tapos nagko-collapse yung mga vein. Okay. So, wala. Hindi nila nagamit yung mga yan. Dito yung mga nagamit. Ito, boy, this is arterial blood gas exam. Kasi there came a point na parang yung oxygenation level ko was falling below 70% sa katawan. Pati yung lungs ko, hindi na nagpa-function. So, kailangan nilang i-test yan dyan. Boy, matapang ako sa lahat talaga ng needle. Pero yan talaga, nanginig talaga ako. Masakit? Sobra. After giving birth, everything that could go wrong health-wise, lahat ng pwedeng mag-shutdown ng mga organs nangyari sa akin. Kaya, miracle na buhay ako and I'm alive. Thank God. Sa unang pagkakataon, ibinahagi rin ni Chris ang detalye ng mga oras na nasa peligro ang kanyang buhay. Pumasok talaga sa utak ko nung Monday na yun, madeded na ako. First time in my life na may blood transfusion. So pag nakikita mong dinadaluyan ka ng dugo, pumasok sa utak ko, oh no, si Josh, sino mag-aalaga? Sabi ko, 74 na, Mom, paano kaya yon? And then, inisip ko na, and my baby will never know me. Yung gano'n, yung talagang, grabe. And then, I only cried kasi si Tita Cory Vidanes called to check on me. Tapos umiyak ako. Tapos, nung tumawag din ako sa mom ko, sabi ko, Mom, operahan na. Umiyak ako doon. Pero yun lang, doon sa entire hospitalization. That was the only time you cried? Na talagang umiyak ako na umiyak na sabi ko, this is it. Na parang ang feeling ko, nung i-wheel in ako doon, paano kung di na ako mag-ising? Kasi, boy, the very fact na kinailangan ng second surgery, matindi siguro talaga yung bleeding na nagaganap sa akin. And then, nagising na lang ako. Ito yung miraculous. Nagmamas sila sa room ko nung nagising ako. My mom was there and I saw all my relatives and sa loob-loob ko talaga, siguro nga talaga na miligro ko kasi lahat sila nandito na. Hindi rin malilimutan ni Chris ang unang pagkakataon na makita niya si Baby James. Chrissy, the very first time you saw, nakita mo si Baby James. Ilarawan mo nga yung iyong reaksyon. Kasi boy, yung Josh was huge. So nung pinanganak si Josh, para siyang 2 months old. This was such a fragile, tiny baby. And then talagang, alam mo boy, I remember na nag-umpisa ako mag-try talaga mag-breastfeed ng Wednesday.
Okay. Talagang konting-konti talaga yung milk. And sinabi ko talaga na, no, kakayanin ko to. I will produce enough breast milk for you. And then, slowly talaga. Kasi parang, yun, ngayon pag tinitingnan ko siya at kinakausap ko, sinasabi ko, sa lahat ng hirap ko, huwag kang maging brata. But you know, he's really, magandang temperament niya as a child. Mabait siya. He only really just complains and cries. Kanina he was crying a bit nung pinapaliguan siya. And then, ang lakas ng lungs. Sabi ko, ay, nakuha ang boses ko. Pero yung So healthy siya. Kumusta siya ngayon? Improving day by day. Ang kanyang weight, I'm sure. Pero, sabi ko nga nung tinitingnan ko, bakit wala ka na namang nakuha sa akin? Bakit ikaw, parang, I was telling James. Kamukha talaga ni James. Parang mininiaturize na gano'n. Ay, naku boy, proven talaga na siguro mahina ang dugo ko. So yun talaga, sabi ko, tingin ako ng tingin, sabi ko, maybe my mouth? Kasi ito, this whole portion talaga, even the shape of the face, yung pangan, all. Kasi ang kulay. In between the two of us, I know, pero, I would think. But more leaning towards James. Leaning towards James. So talagang, where am I? Tingnan ko siya. Tapos kasi talagang very long legs, arms, big, and long fingers, long hand. Yung talaga, lahat ng siya yung talaga. Anong reaction ni James? Ay, nako, nakamukha niya at hindi mo kamukha. Sabi niya, baka magbago pa. And then I said, okay na. I think ang nabago talaga sa amin is that your body clock totally changes, boy. Tulog ka na nung oras? Sabi, after walang kapalit. After walang kapalit, tulog ka na. And then you wake up at what time? 7 o'clock. In the morning? Sabi ko talaga kay Baby James, sabi ko, ano mo kahit nung nagtatrabaho ko, 12 noon ako gumigising, ikaw lang nakapagpagising sa akin na ganito kaya dapat huwag kang brat. Malaking pagbabago rin para kay Joshua ang pagdating ni Baby James. Kaya naman, nakaalalay si Chris sa kanya. Kasi he kept touching my tummy, Baby James, Baby James. Sabi ko, Josh, ito na siya. No, Baby James, parang gusto niya ibalik sa tiyan ko. Tapos sinasabi niya, Mama, punta ka na sa ABS. Mag-deal ka na at mag-buzz. And then it dawned on all of us na, ay, kaya niya ako gusto mag-work dahil si Baby James hindi sasama sa ABS. So talagang I really make sure na ang lunch namin, kaming dalawa lang. Tapos afternoon kay Baby James. Tapos dinner, si Josh na. Kasi he was telling my mom, Lola, sa'yo na lang ako. Sabi niya? Yeah. So sinabi ng mom ko, ay super. Super talaga. So sinabi ng mom ko, ganito na lang, Josh. You can stay 1 week with Mama, 1 week with me. Cute si Baby James, but you're my favorite. Wait, pero may moments ba, Chrissy, na tinitingnan niya ang bata? Mabilis lang. Mabilis lang. Pero yesterday, tumabi na siya sa Pero syempre takot na takot akong baka daganan ni Josh and he's 230 pounds. Okay. The little 5-pound-old, baka anong mangyari. Masaya ring ibinalita ni Chris na pinaghahandaan na nila ang binyag ni Baby James. Napapag-usapan na bang binyag? Of course, May 19. Okay. And, diba, as I said, we have 3 male ninongs, 3 females, and 2 gays. You and Deo. Kasi I want, sabi ni James, yun na. Paliwanag mo talaga. Sabi niya, quota na yan, hanggang 2 lang yung bading, baka mahawa na si Baby James. Sa halos 2 buwan na pagkawala ni Chris sa kanyang mga programa, aminado si Chris na hindi naging madali sa kanya ang lahat. Anong pinaka-namimiss mo? I couldn't watch Being Ka Na Ba. I'm being honest. Kasi hindi na ako yung host. I mean, Edu, you're doing a great job, pero that was 2001 eh. I tried the first week, tapos umiiyak ako. So, hindi na ako nanood. So yun, ikaw napapanood kita. Boses mo yun. I understand. Yun, nahirapan talaga ako. Nahirapan ka? Hindi ako nanood na lang. Yun, yun ang pero every Sunday, ikaw napapanood ko, syempre. Ang dami-dami mong pinagdaanan. I know this is a simplistic way of putting it. Paano ka nabuhay? Paano mo nalampasan? Hindi ako magpapaka-plastic. It was hell. Number 1, where you feel safe, trabaho. Kasi doon, alam mo, pag masipag ka, magaling ka, magsasucceed ka. And then,
nung time na problematic talaga ang marriage ko at ang family ko, hirap na hirap ako, boy, na the one source of joy, apart from Josh, na nawala pa. Kasi kinailangan magpahinga talaga. Kasi nga talagang nag-premature contractions ako, and also, ang hirap-hirap. The place where you were safest. Swerte ako na ang dami kong mga kaibigan at family na everyday nagtsaga to check on me. Sinamahan ako ng mom ko. Yung parang mga kapatid ko talaga, inalagaan ako in the sense na yung mga pagkain na gusto ko, ikaw. And siguro, ang masasabi ko is that I must credit James. Kasi if I was going through hell, I was making sure he was going through hell as well. Kasi talagang sobrang pagka-miserable ko nung panahon na yon, yung talagang any little thing pag-aawayan namin talaga. Yun ang tanong na naiwanan kasi Chrissy. Kayo ba'y nagsasama ni Jane? Isang estado na kanyang relasyon. Ikaw ba'y babalik pa sa dabad? Pagdaanan ni na Chris at James ang malaking pagsubok sa kanilang pagsasama na sinundan pa ng panganganak at delikadong operasyon ni Chris. May naiwang tanong sa publiko na naghihintay ng kasagutan. Kayo ba'y nagsasama ni James kung isang estado ng inyong relasyon? We are together kasi hindi siya sumuko. Kasi ako, kung ako lang talaga, sumuko na ako, boy. Humarap ako sa iyo ngayon kasi I want to tell the entire story. Nung nagpapaalam ako sa trabaho, nung gabing yun, handa na ako makihiwalay talaga. Kasi ayoko na. At hindi mo na kaya? Oo, and parang wala akong makitang resolution. And then inisip ko kasi dati na napalaki kong mag-isa si Josh, kakayanin ko ulit. But you know, I have to credit James talaga na ang pinuntahan niya para hinga ng tulong ang ate ko, ang mga sisters ko. Sa kanila siya nakipag-usap. And parang ang naramdaman ko is that hindi mo naman siguro lalapitan yung pamilya ng asawa mo kung masama pa rin ang intention mo. At yun ang tama, Chrissy. I'm trying to explain it para maunawaan ng mga tao na from my past experiences kasi, hindi ako nakinig sa pamilya ko. So this was one instance na ang ate ko, kasi it's my ate who really talks to me. Si Bolsey sinabi sa akin, Chrissy, give him a chance. Subukan mo lang. And then after, kung nanganak ka na and talagang sabihin mo sa aming lahat, ayaw mo, it's really your life. Pero we all felt his sincerity. Yun ang sinasabi ng family ko. Idinetalye din ni Chris ang isa sa mga dahilan ng kanilang pag-aaway. Ang babaw ngayon if you think of it. Pero yung kay Ai, nag-away talaga kami doon. Doon sa ano, kasi parang ang sinabi ni James was, hindi ko man lang daw siya na ipagtanggol kay Ai. And then I said, hindi ako katabi ni Ai nung sinabi niya yung comment niyang yon at wala ako doon. The fight just kept escalating na I had a check-up. After the check-up, tangay ko si Josh, pumunta kami sa mom ko. Or may laro si James. And I called my mom and I said, siya na lang kami muna. The next day, may program si Josh. After his game, pumunta si James sa bahay ng mom ko para sunduin kami. And I said, ayoko. Dito na lang muna ako. Kasi sabi ko, inaaway mo ako about something na hindi naman akong nagsabi. Na wala akong control. Ngayon, nauunawaan ko kasi ang feeling niya, nakadapa na nga daw siya. Bakit lalo pa siyang kinokondemn? The next day, Saturday, na may program si Josh, bumalik si James and had lunch with me and my mom at kinausap niya kami. Ako at ang mom ko. And again, sasabihin ko na I credit it to him. Hinarap niya mom ko. Yes. And sabay sila ng mom ko nanood ng program ni Josh. Tapos sinabi ng mom ko, uwi ka na. Alam mo, bilang kaibigan, natutuwa ko habang pinakikinggan ko ang kwentong ito. And then,
But it didn't end there, boy. I hindi mean, pa rin nagtapos doon. Parang ang feeling ko, bakit akong nagsasuffer? Wala naman akong kasalanan. Until I have to credit this to Shawi, to Sharon Coneta. She sent me some books, some Christian books, and in particular, lahat ng mga teachings talaga na God will turn your ashes into something beautiful. Basta magkaroon ka lang ng tiwala. Alam mo, wala akong ginawa, boy, talaga kundi mag-pray na lang ng mag-pray. From listening and praying along with the Rosary CD, that what solidified my feeling, yung pinagdaanan ko sa ospital. Kasi, wala akong maihihingi pa sa devotion at sa pag-aalagang binigay ni James sa akin. From, he left to go to his game nung manganganak ako. Tumawag ako and I said, balik ka, manganganak na ako. So, he was in the delivery room. And all the way, until Saturday that he had to go to Baguio for the All-Star game, every test, every exam, every time na may blood test and everything. He was there. He was there, boy. And, I must give credit kasi na nung tinatanong ko kay Cinch, may assistant, Cinch, mag-settle na tayo ng bill kasi kinakabahan na ako dahil sabi ko, ang tagal na nito. Cinch told me na inako na po ni Papay. Yun ang words na ginamit ni Cinch na alam mo, boy, the majority of the expense talaga he took care of. And I said, hati tayo. Sabi niya, tatindi naman ang sinoffer mo. Alam ka naman, ikaw pa magbayan yan. And alam niya yung, as my mom said na, my God, Chrissy, kung wala kayong pera, patay ka na. Kasi, more than $1 million, boy. I mean, lagpas-lagpas doon talaga. And, pwede kong ipagmalaki talaga na without my asking him to talaga, kinusa naman ni James yan. Sa pinagdaanan daw nilang pagsubok, ay mas nakilala nila ni James ang isa't isa. We saw the worst in each other. February, March, April. Talagang yung pinakamatindi na aayawan mo sa isang tao. Nakita nyo na sa isa't isa? Nakita namin sa isa't isa. Pero, ang masasabi ko rin siguro, yung pinakakahanga-hanga rin sa isa't isa, nakita namin. Kasi, no joke naman yung tapang na pinakita ko sa ospital. This was Monday before the second operation. Alala ko na nag-pray kami ni James ng rosary. So, Chrissy, para lamang klaro sa mga nanonood, ano ang estado ng inyong relasyon ngayon? It was only, siguro 3 nights ago, boy, na nasabi ko sa kanya ulit na, alam mo, love na kita ulit. And sabi niya, both. And then sinabi niya na, salamat naman. And then sabi niya, bakit? Sabi ko, wala lang. Sabi ko, yun. So, it's, we are not saying that everything is behind us. At least on my end, sasabihin ko na, hindi ko sasabihin na happily ever after na to. Pero susubukan ko talaga. But you're the only one who has the right to say that, Chris. Yeah. I have to say talaga na we're together kasi hindi ako sinusala ng mga kaibigan ko. Every time na magko-complain ako, iiyak ako, or lahat ng hinaing, lahat ng sama ng loob na ilalabas ko, nobody made any comments. Kasi lahat sila parang, I guess, respected. Right. Na that you should all just listen to me. At a certain point, I saw you surrender. I mean, surrender everything to Him. Kasi diba? It was talagang your faith in God. Right. I'm really focused as an individual. And when I focused on my faith, yes, alam ko na hindi talaga ako pababayaan. Ito lang yung nafe-feel ko. Nasabi ko sa hirap din na pinagdaanan ni Baby James. Kasi kung hindi ko siya pinanganak nung time na yun, and given 12 to 24 hours more, he might have died in my womb. Right. Because nagli-leak na yung amniotic fluid. Sabi ko, I owe it to him na lumaki siya
na may nanay siya at tatay, and may family talaga. Okay. And, alam mo boy, yung that little tiny person talaga na who's less than 5 pounds is the biggest bond you could ever have. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, masayang ibinalita ni Chris ang pagbabalik niya at ng deal or no deal, pero may isang programa siyang hindi na niya babalikan. June 4, on Josh's birthday, Deal or No Deal comes back. Wow. So, yun, doon ako excited kasi parang I can't wait to go back to work, although I'm apprehensive also and scared kasi may iwan yung baby. Excited ako mag-gown na ulit. Sabi ko na nga ba eh. Excited ako talaga kasi it's a happy show. Ikaw ba'y babalik pa sa The Buzz? Dahil ang daming bulong-bulungan, ika nga tungkol dito. Ano ba ang totoo? As of now, ang sagot ko talaga is that one at a time. Okay. So, deal or no deal muna. And then, sasagutin mo. Oo, hintayin nyo na lang. kung saan ako dadalhin at surprise. I already said talaga boy, kasi na meron akong isang programa talagang iiwanan. Kasi nga, na-realize ko after everything I went through na kung bumalik ako sa schedule ko na working 7 days a week, luging-lugi yung pamilya ko. For every blessing, may sacrifice eh. Of course. So, parang sabi ko, ito siguro also, I needed to go through all of this to experience being humble. Kasi parang sasabihin ng marami, lahat napunta sa kanya, yung ganun. So parang nung halos lahat naman mawala sa akin, doon ko na-realize talaga na masama rin palang gustuhin mong lahat. At para sa mga taong pinakamahalagang bahagi ng buhay niya ngayon, isang araw, kasi this is your first sit-down interview with me, mapapanood dun Baby James. What do you want to say? You're the best Anastasia. You made everything worth it. Ganong kasimple lang talaga na lahat ng hirap. Hindi ko sinasabing nakalimutan ko, pero natanggap ko. And kung lahat nun siyang kapalit, it was a fair bargain. Very fair. Kay Joshua, your mama's first love. Alam mo yun na, and I'm so happy kasi pag nagpe-pray ka sa gabi, you say, Pope John Paul, pray for Baby James. He says that? Yes, kasi tinuro ng mom ko. So thank you, and thank you kasi when I ask you naman if you love Baby James, you say, yes. Ganun ang tono, pero at least yes. So, I love you, you know that Mama loves you so much, and even if Baby James is there, equal na equal ang love for both of you. Kay James, what is your message? I can tell James this, and I can tell the entire Philippines na, especially itong from April 19 to today, he really earned my respect. Sa lahat ng pinagdaanan, na-realize ko lahat din ng shortcomings ko. And nakita ko lahat ng pinagpasensyahan din niya sa akin. When we were at our worst, and all he said was, isang chance lang ang hinihingi ko. At kung pumalpak ako doon, then by all means, iwanan mo ko. For the longest time, dinebate ko sa sarili ko talaga kung ibibigay ko yung chance na yan o hindi. Until I realized na, oo naman, kasi I love him. And yung naramdaman ko talaga na kung may pagkukulang man siya, pinunuan niya yun, hinigitan pa. Kay James lang, impyerno na yung pinagdaanan natin. So, sikapin naman natin talaga na maging langit na to. Kasi talagang, we went through the worst.
boy. Yung I'll relate this lang to yung song kasi I really chose it. It's part of that album sa Universal, yung In Your Eyes. Kasi I can see my dreams reflections and found the answers to my questions. Tapos yung line na, we're drifting safely back to shore and I think I finally learned to love you more. Yun lang. And I told him, dati yung song yan gusto ko lang, ngayon may meaning na talaga. So, it's honestly true na siguro kasi nga we've learned to love each other more. It's all about love. Imperial Palace Suites. Maraming salamat. Thank you, Mango, for my outfit. Carla Nazareno, City Hills, California. Hello. Jan pamintuan ng Ate Nora ng Gimmick Bar Lounge ng Las Vegas. Hello. Alright, sa ating mga kaibigan sa Amerika, sa buong mundo, maraming salamat. Lupa. Yes, hello to President Bill Clinton. Yes, George Bush, hi. Sarah Gina de Alvarado de Guam. Miss Green ng Sydney, Australia. And Renan Roma de Leon ng San Jose, California. Joshi Kalayan, happy birthday. Sa lahat po ng Pilipino, sa bawat sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyong suporta. Lesukal Vitos de Montero. Keep watching the buzz. Maraming mga ebidensya ang ilalabas next week, kaya antabayanan niyo po.